Sunod-sunod ang dating ng mga naghahain ng Certificates of Candidacy sa Tent City sa Manila Hotel isang araw bago ang deadline. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, sino-sino ang mga naghain ngayong araw? Cheryl, gaya nga na nasabi mo, tuloy-tuloy ang dating ng mga nais maghain ng kanilang COC dito sa ikapitong araw ng filing dito sa Manila Hotel Tent City. Una nang dumating kanina si former Senator Jingo Honasan. Matapos niya naghain na rin ng kanyang COC si Ariel Querubin bilang independent senatorial candidate. Pero aminado rin siya na mayroon siyang suporta mula sa Nationalista Party. Naging maingay naman ang pagdating ni Chavit Singson kung saan sinalubong nga siya ng kanyang mga supporters. Ani nga ng ilan sa kanyang mga supporters, alas 7 pa lang ng umaga ay nakaantabay na sila sa pagdating ng kilalang negosyante. Pero sa paghain ng kanyang COC, pinaalam ni Singson na plano niyang tutukan ang PUV Modernization Program at ang pagbibigay ng digital bank para sa buong bansa. Para sa kanya, ang pagtakbo sa Senado ay paraan upang mas mapabilis ang mga plano niyang mapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Bukod pa rito, nag-file na rin sa Senado si now resigned DILG Secretary Benhur Abalos. Kasunod ni Abalos, nag-ain din ng COC si former DILG Undersecretary na si JB Hinlon na kaalyansa ng PDP Laban Party. May ilan pang aabangan na mag-aay ng kanilang COC ngayong ikapitong araw, kabilang na si Bam Aquino. Para naman sa party list, nagpakita si Richelle Singson bilang first nominee ng Ako Ilocano Party List. Layunin daw ng party list na ito na mabigyang pansin ang agricultural na sektor, hindi lamang sa Ilocos, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Nakapagsumite na rin ng COC ang Akbayan Party List sa pamumuno ni Attorney Chel Jokno, kasama ang second nominee nito na si Percy Sedanya. Second nominee naman ng People's Champ Party List si Nora Villamayor o mas kilala bilang Ate Guy o Nora Honor. Plano raw niyang mapagtuunan ng pansin ng industriya ng pelikulang Pilipino at kilalanin pa ang mga maipagmamalaki ng ating bansa. Ngayon niyang dumadagsana ang mga nais tumakbo sa Senado at Kongreso, abiso ng COMELEC na ilalabas nila ang tentative list ng mga qualified candidates for Senator sa October 29, habang October 19 naman para sa mga party list. Cheryl, inaasahan pa nga na mas marami ang dadating ngayong ikapitong araw at dahil 2 araw na lang ang nalalabis sa COC filing. Pero paalala lang din ng COMELEC para sa mga supporters na manatiling sumunod sa mga guidelines na nilabas ito at panatilihin ang katahimikan dito sa Manila Hotel Tent City. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.